Hello guys! Hello! Ayun na nga, so naisipan kong magpalit ng aircon. Bali itong binili kong aircon, same rin siya na 0.75 horsepower. Bali ang pinagkaiba lang naman nila actually is mas tahimik itong bago. Yung dati kasi medyo maingay na siya. Tsaka nga matagal na rin yun, ang mga 10 years ko na rin ginamit yun. Tibay nga eh. Kaso kailangan na rin natin magpalit kasi walang forever. Tapos meron na rin siyang energy saving plug. Kapag sinaksak mo yung electric fan dito, kusang mag-on yung electric fan kapag nag-off na itong aircon. Kaya mas makakatipid tayo sa kuryente. Okay pa naman yung luma, yung tinanggal ko dito. Bali, inilipat ko lang yun sa kabilang room. Dun sa bagong gawang room na wala pa kasing aircon. So, nilagay ko na lang muna doon. Bali, ang size nitong room ko is 3 meters by 3.5 meters. So, 10.5 square meters. Ang height nitong room from ceiling hanggang sa floor is 2.4 meters. Ito naman yung remote niya na very simple lang. And yung manual na sobrang daling intindihin. Char. Pinapalinis ko ito every 6 months. Tapos yung temperature niya, lagi lang siyang nasa 24 kapag gabi. Sa araw naman, nasa 22 or 20. Depende kung masyadong mainit yung weather. Pero never ko pa siyang nilagay sa 18. Ang pinakamababa kasi is 18. Bali yun yung pinakamalamig. Tapos 30 yung pinakamataas o yung pinakamainit. Ito naman yung energy label niya. Ang monthly energy consumption niya is 126.36 kWh based on 9 hours of daily usage. Ang power input naman niya is 585 watts. Marami din akong mga ibang brand na pinagpipilian bago ko nabili itong aircon na to. Kaya itong napili ko kasi feeling ko lang for me, mas tipid ito sa kuryente dahil nga 126 kWh lang energy consumption niya per month. Tapos 585 watts lang siya. Yung iba nga na inverter, kahit nasabihin mo inverter sila pero yung wattage naman niya umaabot ko minsan ng 1,200 watts, 1,250 watts. Mas mataas yung wattage, so it means mas mataas pa rin sa kuryente yon. Paano ko nga ba ito ginagamit? Ang pinakauna, syempre, i-on mo siya. Kiklik mo yung power button sa remote. Itong remote kasi ang mas nagagamit ko dito. Laging remote lang ginagamit ko. Then, after ko maklik yung power button, kiniklik ko yung mode. Pagka-click ko ng mode, ilalagay ko muna siya sa F or fan. So, naka-fan lang muna siya. Then, after 3 minutes, ikiklik ko ulit itong mode and then ilalagay ko siya sa C or cool. And then mamimili na ako ng number. Ikiklik mo lang tong plus or minus button. So palagi ko lang nilalagay sa 24 kung gabi. Pero kung araw, nasa 22 siya or pababa. Depende kung mainit masyado yung weather. Meron din siyang timer. Halimbawa, 3 hours mo lang gustong gamitin yung aircon. Kiklik mo lang yung timer. Tapos isiset mo siya gamit itong minus or plus button kung ilang oras mo siya gustong gamitin. Tapos ayun, kapag naka-online timer mo, may makikita kang dot o tuldok after nung number. Ayan. Ayan, di ba may tuldok siya? Kasi naka-online timer. Paano nga ba malalaman or paano mag-compute ng bill mo sa kuryente? So, una, kailangan mo munang malaman kung magkano ang singilan ng kuryente sa inyo sa lugar nyo. Halimbawa, dito sa lugar namin, 10 pesos per kilowatt hour ang singilan. So, i-multiply mo yung 10 sa monthly energy consumption na nakasulat or nakalagay sa energy label ng aircon nyo. Dito sa akin, ang nakalagay is 126.36. So, i-multiply ko yun sa 10 kasi 10 pesos ang singilan dito sa lugar namin. Which is, halimbawa lang ho ito magkakaiba ho tayo ng rate sa kuryente. So, 126.36 times 10 equals 1,263.6. So, ang monthly consumption ko is 1,263.6 kung 9 hours kung gagamitin yung aircon ko daily. Bale, sa isang buwan ito kapag 9 hours mong ginagamit yung aircon mo daily in 1 month. So, yan ang may dadagdag sa bill mo sa kuryente. Ito pala yung sa likod niya. May parang malit na tubo dyan. Dyan ho tumutulo yung tubig. Para sa akin, napakaganda at okay na okay po talaga tong aircon na to. Okay siya, napakalamig. So, kung malit lang naman yung room mo, kung katulad ko na 10 square meters lang yung room, okay to, saktong-sakto tong 0.75 na Carrier Aura. So, yun lang po. Thank you!